Naubos ang lakas ni Luffy dahil sa paggamit ng Gear Fort kaya wala na siyang takas mabuti ay dumating si King Bum para iligtas siya. Napipilitan lang si King Bum na kalabanin si Cracker dahil tinatakot siya ni Nami gamit ang Vivre Card ni Big Mom. Pinag-utos pa ng dalaga sa mga homies na dalhin si Luffy sa bunganga ni King Bum. At ginamit niya ulit ang Vivre Card kaya dinala ng mga bulaklak si Luffy sa itaas. Sumugod ang alagad ni Cracker kaya inutos ni Nami na tumakbo muna sila. Samantala si Cracker ay hinahanap na si Luffy kasama ng mga alagad. Habang ang isang Biscuit Warrior ay hinahabol sila Nami. Sa loob ng Mirror World ay nagising na rin si Brule na nangakong gagantihan si Nami sa ginawa sa kanya. Sila Chopper at Carrot ay hinahanap sila Sanji sa mga salamin. Nang makita nila ang nakatalikod na binata sa isang resto. Pero nang tawagin nila ay nagulat din ito dahil hindi pala si Sanji iyon. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap hanggang sa mapagod sila dahil sa slave shackles. Nang marinig nila ang pagyanig sa isang salamin dahil sa nakakatakot na Emperor. Ngunit dahil sa usapan ng mga bantay ay nalaman nila na ngayong araw nakatakdang magkita ang Vinsmoke family at Charlotte family. Ang chef naman na iniligtas ni Sanji ay pinuntahan pa ni Niji para bugbugin. Nang mapadaan si Sanji ay nakita nito ang nakakaawang sinapit ng dalaga. Giit ni Yanji na nararapat lang ito sa mga alipin. Alam daw ni Yanji kung nasaan si Niji na gumawa nito. At sa tulong ng mga nurse ay binigyan nila ng first aid ang babae. Saka sumama si Sanji sa kapatid na nagtungo sa isang underground vault. Binuksan ito ni Yanji at sa loob ay nakita ang isang laboratorio na puno ng napakaraming soldier clone. Nagiit ni Yanji ay isang dahilan kung bakit kinatatakutan ang Germa Army. Pinagmamadali ni Nami si King Bum dahil aabutan na sila ng kalaban. Saka inutos niya sa ibang homies na kalabanin ng Biscuit Armor kaya napilitang lumaban ang mga ito. Subalit masyado itong malakas para sa kanila. Natakot ang lahat ng homies nang maramdaman na malapit ang Sweet General. Habang papalapit ito ay namamatay ang lahat ng homies sa paligid. Hanggang sa makita na nito sila Nami. Walang patawad si Cracker kaya agad na hiniwa ang ulo ni King Bum. At gamit ang aura nito ay namatay ang iba pang mga homies doon. Giit ni Yanji na dahil sa talino ng tatay nila ay naging posible ang paggawa ng clone. Nagawa daw ito ng kanilang ama dahil noon ay nagtrabaho ito kasama si Dr. Vegapunk. Pinatigil daw ng government ang experiment tungkol sa cloning pero si Judge ay nagpatuloy sa underground laboratory. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng sundalo nila ay magkakamukha pero hindi daw alam ng mga ito na sila ay mga clone. Dagdag pa nitong nakaprogram ang mga clone kaya handang mamatay ang mga ito para sa kanila. At 5 taon lang ang kakailanganin upang makagawa ng isang 20-year-old na clone. Na-stress si Sanji sa ginagawa ng kanyang pamilya kaya napasindi na lang siya ng Yoshi. Nang dumating sila Ichiji at Niji, kaya napasugod agad si Sanji para ipaghiganti ang chef na binugbog ni Niji. Bumaba si Nami upang subukang pigilan si Cracker habang nagpapahinga si Luffy. Giit ni King Bum na wala siyang pag-asang manalo, pero nais ng dalaga na makatulong sa captain. Sinabi ni Cracker na uunahin niyang patayin si Nami saka isusunod ang Straw Hat. Gumamit si Nami ng Ghost Sword para pigilan ng dalawa saka tumakbo sila King Bum na may dala kay Luffy pero may dalawa pang Biscuit Warrior ang humarang sa homies. Kaya gumawa ng Thundercloud ang dalaga at kinoryente ang mga ito. Ngunit walang pinsalang natamo ang mga Biscuit. Nagsimula sa pag-atake ang mga ito kay Nami. Hanggang sa paglaruan na lang siya ng mga ito. Sinabi ni Cracker na sumuko na silang mabawi si Sanji. Sagot ni Nami na walang balak sumuko ang buong Straw Hat crew. Nagsimulang sumugod si Cracker at gumamit naman ng Thundercloud si Nami ngunit walang epekto sa Biscuit. Kaya inatake siya nito nang walang tigil hanggang sa tumalsik ang sandata. At naghanda ang general na patayin si Nami. Mabuti ay nagbalik na rin ang lakas ng ating bida kaya nailigtas ang navigator. Tumalsik si Niji dahil sa malakas na sipa ni Sanji. Ngunit sinabi ng mga kapatid na papatayin nila si Zeph mula sa East Blue Baratie. Kaya hindi pumalag si Sanji at tinamaan siya ng tuhod ni Niji sa kanyang likod. Saka pinagtawanan pa siya ng mga kapatid. Naalala ni Sanji ang nakaraan noong sinabi ng kanilang ama na binigyan sila ng superhuman modifications nito. Dahil nais ni Judge na sila ang magpatuloy ng kanyang nasimulan. Nagsimula sila sa training kaya pinatalo ng isa-isa ang magkakapatid mula sa mataas na bahagi ng palasyo at lahat sila ay nagawa ito, maliban kay Sanji na natakot tumalon kaya nagmakaawa na lang siya. Sunod ay sinubukan ng kanilang bilis sa pagtakbo. Ngunit si Sanji ay iwan ng mga superhuman na kapatid. Sunod ay tumalon-talon naman sila at si Sanji lang ang tumama sa apoy. Sa paligsahan naman lumangoy ay nalunod doon si Sanji kaya niligtas ng mga tauhan. Nagkaroon siya ng alagang pagong ngunit sinipa lang ito ni Yanji. Sinubukan niyang lumaban pero wala siyang pag-asa sa superhuman body nito. Dahil sa away nila ay nagkaroon ng duelo ang dalawa sa labas. Pero naputol ang wooden sword sa ulo ni Niji kaya walang awa siya nitong pinagpapalo ngunit tinawanan lang ng mga kapatid. Dahil sa mga resulta ng mga training ay napansin nila Judge na kahit nilagyan nila ng superhuman bloodline element si Sanji ay naging isang normal na bata pa rin ito. Inalagaan ni Riju si Sanji. Kaya nagtanong si Sanji kung bakit hindi siya nito tinutulungan sa labas.
Sagot ni Rijo na pati siya ay madadamay sa pambubuli kaya nagkukunwari din siyang bully. Gumawa si Sunji ng pagkain sa isang daga na masaya nitong kinain. Pero dumating ang kanyang ama na sinasabing kailangan niyang magsanay ng mas matindi upang makasabay sa mga kapatid. Saka tinapon pa nito ang alagang daga sa bintana. Nagpatuloy sa pagiging kulelat si Sunji sa mga kapatid. Dahil dito ay pinalabas na lang ng hari na namatay siya, pero ang totoo ay kinulong ng mga tauhan si Sunji. Nagtatanong ang bata kung anong dahilan, sagot ng tauhan na utos ito ng kanyang ama kaya napaiyak na lang ang kawawang bata. Sa labas ay nagsasanay ang 4 na kapatid, kung saan nagagawa na ng mga ito na matalo ang matatandang sundalo dahil sa espesyal na modification sa kanilang mga katawan. Natuwa ang kanilang ama sa resulta ng kanyang imbensyon kaya niyakap ang mga ito. Samantala si Sunji ay mag-isa sa kulungan, at dinadalhan na lang siya ng pagkain ayon na rin sa utos ng kanyang ama. Doon ay nakita niya ulit ang alagang daga kaya binigyan ito ng pagkain. Saka naalala niya noong pinilit niyang magluto, at sa kabila ng bagyo ay pinilit pa rin niyang magpunta sa kanyang ina. Nakita pa siya ng isang aso na nais kunin ng pagkain na niluto niya. Tagumpay naman siyang nakarating sa destinasyon, ngunit nang tikman ng katulong ang niluto niya ay nalason ito. Dinalaw niya ang kanyang ina na may sakit. Binigyan ito ng panibagong pagkain ng katulong at sinabing nanggaling ito kay Sunji. Pero alam ng nanay nito na hindi ito ang niluto ng anak. Kaya binigay sa kanya ng katulong ang lason na ginawa ni Sunji. Sa kabila nito ay kinain pa rin ito ng kanyang ina, at sinabing ipagluto pa siya nito ng iba pang putahe. Nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit ay labis siyang nalungkot. Samantala sa present ay nag-aral siyang magluto habang nakakulong. Hanggang sa mabasa niya sa isang libro ang tungkol sa All Blue kung saan mahuhuli ang lahat ng klase ng mga isda sa buong mundo. Ngunit nagtungo doon ang mga kapatid dahil natuklasan na buhay pa siya. Dahil balak ng mga ito na patayin si Sunji para matuwa ang kanilang ama. Kaya naman binugbog nila ng walang awa ang sariling kapatid. Si Rijo ay naghihintay lang na matapos silang bugbugin ang kawawang bata. Pagkatapos ay tinulungan niya si Sunji pero nilinaw niya na hindi sila magkakampi dahil ayaw niyang madamay. Bago umalis ay sinabi pa nito na papaakyat na sila sa Red Line dahil may kakalabanin sila sa East Blue. Isa-isang kumalas ang bawat bahagi ng kaharian, saka umakyat ang mga ito sa Red Line upang makarating sa kabilang bahagi ng karagatan. Habang naglalakbay sila ay patuloy ang pagbisita ng 3 sa kulungan ni Sunji para bugbugin siya. Habang ginagamot siya ni Rijo ay nakita nito na nagluluto na naman si Sunji. Sagot nito na nais niya kasing maging isang chef. Samantala sa labas ay nakikidigma na ang Germe 66 dahil nakita na daw sila ng target nilang bansa. Giit ni Sunji na nais niyang tumakas dahil napakahirap ng buhay niya doon. Kaya binuksan ni Rijo ang kulungan para makatakas siya. Tagumpay na nakarating ang Germa Army sa lupain ng kanilang target kaya nagsimula silang tirahin ang bayan ng mga high-tech cannons. Giit naman ni Rijo na nasa silid ng kanilang ama ang susi sa Iron Mask ni Sunji. Kaya nagtungo doon ang bata at kinuha ito. Pero nakita siya ng kanyang ama. Giit ni Sunji na nais niya nang umalis sa Germa Kingdom. Sinabi ni Judge na wala siyang pag-asa na makasurvive mag-isa. Nilabas ni Sunji ang patalim dahil handa na siyang lumaban. Ngunit ikinatuwa pa ni Judge na aalis na siya doon. Bago siya umalis ay may pakiusap si Judge na mula ngayon ay wag daw nitong sasabihin sa mga tao na siya ay kanyang anak. Dahil isang kahihiyan daw para sa kanya si Sunji. Labis na nalungkot ang bata sa kanyang narinig. Kaya umalis ito nang umiiyak. Isang barko na nandoon ang hindi kabilang sa kalaban nila. Kaya doon pinapasakay ni Rijo si Sunji. Bago umalis ay sinabi ni Rijo na balang araw ay makakatagpo din si Sunji ng mabubuting mga tao. Tumakbo ng mabilis ang bata patungo sa kalayaan. Samantala sa kasalukuyan ay binugbog na naman siya ng mga kapatid. Nakita na naman ni Rijo na binugbog ng mga ito si Sunji. Kaya tinanong niya kung bakit kasi bumalik pa siya doon. Ginagamit pa rin ni Nami ang Vivre card para sumunod sa kanya ang homies. Si Luffy ay nagugutom na rin. Ngunit inaatake siya ni Cracker gamit ang mga Biscuit Warrior nito. Dahil nagugutom ay sinubukan niyang kainin ang ginawa ni Cracker pero matigas ito. Ngunit naisip ni Nami na gumawa ng ulan para lumambat ang mga ito. Kaya nang atakihin si Luffy ay ang espada ng Biscuit Warrior ang nawasak dahil nabasa ang mga biscuit. Pinagsusuntok ni Luffy ang mga ito na agad na natalo. At dahil sa ulan ay nagagawa niya ng makain ng mga biscuit armor na ginagawa ni Cracker. Hindi siya tumigil sa pagkain hanggang sa matalo ang mga tauhan ni Cracker. Subalit gumawa na naman ng panibagong batch ang Sweet General. Sa utos ni Nami ay tumakas muna sila upang magawa daw nila na mas masarap ang mga biscuit. Sa Mirror World ay biglang lumabas si Brule sa salamin kaya napatakbo ang dalawa. Ngunit hindi siya nababahala dahil hindi daw sila makakatakas. Samantala inatake ni Luffy ang ilog upang malagyan ng juice ang mga alagad ni Cracker. Saka siya sumugod at kinain ng mga ito nang walang tigil hanggang sa maubos kaya naiinis si Cracker. Tumaba ng husto si Luffy sa dami ng kinain. Si Cracker naman ay gumawa pa ng mas madami para hindi na daw kayanin ni Luffy pero mapapansin pati siya ay napapagod na.
Dahil dito ay nagpaulan na naman si Nami para lumambat ang mga biscuit. Saka sinabi ng bida na kakainin niya ang lahat ng mga ito para mailigtas si Sonji. Samantala si Sonji ay nilagyan ni Rijo ng high-tech na mask na nakakakuryente. Ngunit pagkatapos nito ay nawala na ang pamamaga ng kanyang mukha. Saka nagtanong si Rijo kung paano naging matapang at gentleman ang kapatid na dati ay ginugulpi lang. Naalala ni Sonji noong binabatikos nila si Zef dahil ayaw nitong kumuha ng babaeng cook. Sagot ng chef na ayaw niyang manipan ng babae kaya ayaw niyang kumuha ng babaeng cook. Giit ni Sonji na pwede naman siyang manipan ng babae kung hindi ito matuto. Kaya si Sonji ang pinagsisipa ng head chef. Saka sinabi ni Zef na kapag may sinaktan na babae si Sonji ay puputulin niya ang putotoy nito saka siya magpapakamatay. Dahil dito ay naging gentleman na si Sonji. Dahil sa dami ng nakain ay napakataba na ni Luffy. Si Cracker ay nanghihina na din dahil sa dami ng ginawang Biscuit Warrior. Subalit naisip ng General na gumawa pa ng mas marami upang hindi nakayanin ni Luffy. At isusumbong din daw ni Cracker ang homies kay Big Mom. Sagot ni King Bum na tinatakot kasi sila gamit ang Viv Record. Muling pinasugod ni Cracker ang mga Biscuit Warrior. Ngunit ayaw na daw kumain ni Luffy dahil punong-puno na siya. Sinabi naman ni Nami na ang isang Pirate King ay hindi sumusuko sa pagkain. Saka gumawa siya ng ulan para muling mapalambot ang mga ito. Dahil sa sinabi ni Nami ay pinilit pa rin ng bida na kainin ng mga biscuit kahit naiiyak na siya. Hanggang sa muli niyang maubos ang mga ito. Ngunit may sumusugod ulit kaya nagpaulan na naman si Nami. Tapos kinain niya pa rin ang mga kalabang biscuit hanggang sa maging sobrang taba niya na. Ngunit dahil dito ay balak na lang siyang hiwain ni Cracker. Gumamit ng Gear 4 ang bida habang mataba pa siya kaya yumanig ang buong paligid dahil sa panibago na namang anyo ni Luffy na tinawag niyang Tankman. Sinubukang umatake ni Cracker ngunit napakatibay ng balat nito. Nagalit si Cracker at balak siya nitong tusukin ngunit wala talagang epekto ang kanyang espada. Kaya gumamit siya ng teknik sa kanyang espada at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Subalit hindi pa rin umubra ang kanyang atake, sa halip ay hinihigop pa siya nito. Habang sumusugod ang mga tauhan ay hinihigop ni Luffy si Cracker. Saka ito ay nilabas ng ating bida at tumama sa matitigas na mga Biscuit Warrior. Sa sobrang lakas ay tumalsik pa ng mas malayo ang Sweet General. Hanggang sa tumama ito sa isang bundok at tumagos mula rito. Saka nagpatuloy ang pagtalsik patungo sa sentro ng Whole Cake Island. Samantala si Big Mom ay sarap na sarap sa puding. Nang sabihin ng mga tauhan na paparating na si Katakuri. Dahil sa lakas ng bida ay hindi pa rin humihinto sa pagtalsik si Cracker hanggang sa tumama siya sa palasyo. Nakita ng mga kapatid na walang malay ang isa sa Sweet General kaya nagalit ang mga ito. Kaya naman nagkaroon ng emergency alert at pinag-evacuate ang mga tao. Samantala si Luffy ay nagsimulang sumingaw hanggang sa mahulog sa lupa. Paglabas ni Pound ay sinabing akala niya daw ay matatalo sila ni Cracker. Nababahala na si King Bum sa mangyayari sa kanya pag nalaman ito ni Big Mom. Sinabi ni Pound na kapag may natalo daw na Sweet General ay nagkakaroon ng napakalakas na bagyo at thunderstorm dahil sa galit ni Big Mom. Dagdag pa nitong meron daw mga alagad na elemento si Big Mom na sila Zeus at Prometheus. Sa loob ng Mirror World ay hinahanap pa rin ni Bruley ang dalawa. At pinakitang pagod na sila sa pagtatago dahil sa mga iron shackles nang makita ni Carrot si Sanji sa salamin, pero dumating si Rijo kaya hindi na sila nakita ng Cook. At kalaunan ay nakita na rin sila ni Bruley. Sa labas ay nagdidiwang ang Germa Army habang patungo si Sanji sa karwahe kung nasaan ang ama at mga kapatid. Habang papaalis sila ay natutuwa pa rin ang mga tauhan. Pinag-utos ni Judge na kumaway si Sanji sa mga ito. Tapos tinignan siya ng mga kapatid na may halong pagbabanta. Habang nakasakay kay King Bum sila Nami at Luffy ay sinabi ng reindeer sa salamin na si Sanji ay patungo na ngayon sa palasyo ni Big Mom. Ngunit sa loob ng Mirror World ay hinahabol pa rin sila ni Bruley hanggang sa mabasag ang salamin. Nakapagtago naman ang dalawa sa witch. Nang makita nilang kinuha ni Bruley ang mga kakampi mula sa labas, napansin ni Nami na lumiliit na nang lumiliit ang tiyan ni Luffy dahil natutunaw na nito ang pagkain. Nakita ni King Bum ang karwahe na sinasakyan nila Sanji kaya nagising na rin si Luffy. Agad siyang bumaba kay Brum at nagtungo sa karwahe para kunin si Sanji. Tinanong niya ang Cook kung kailan ito babalik. Ngunit sinipa lang siya ni Sanji saka sinabing hindi na siya babalik sa pagiging pirata dahil siya ay isang prinsipe. Tutulong sana si Yonji pero sinabi ng Cook na siya na ang bahala. Hindi daw naniniwala si Luffy sa sinasabi ni Sanji. Giit ni Sanji na mas nanaisin pa niyang maging kasapi ng crew ni Big Mom kaysa bumalik sa Straw Hat. Inihanda ng Cook ang apoy sa kanyang paa at agad na sumugod sa captain kaya tinamaan ito sa pagmumukha at tumalsik ng malayo pero napigilan ng bida ang pagtalsik. Pero sinabi ng captain na nais niya lang makipag-usap. Dahil dito ay sinipa na naman siya ni Sanji sa pagmumukha pero ayaw talaga nitong sumuko. Kaya muling umatake ang Cook at pinagsisipa ang kanyang captain para umalis na ito. Ngunit kahit anong pambubugbog ang gawin niya ay ayaw talaga siyang iwan ni Luffy. Sa muling pagsipa ni Sanji ay tumama si Luffy sa isang bato. Dahil ayaw pa rin umalis ni Luffy ay inihanda ni Sanji ang malakas niyang teknik.
Saka tumalon ng napakataas at sumugod sa ating bida. Kaya napanood din namin kung paano nito tinamaan ang kanilang captain sa ulo hanggang sa bumagsak. Saka tuluyang umalis si Sonji at nag-alala naman si Nami. Dahil dito ay sinampal ni Nami ang coke kaya na-inlove daw lalo si Yeonji. Saka nagpatuloy na sila sa pagtungo sa palasyo. Subalit bumangon pa rin ang bida dahil alam niyang nagsisinungaling lang si Sonji. Samantala ang coke ay napaiyak na lang habang patungo sa palasyo. Sinigaw pa ng captain na kung hindi siya babalik ay maghihintay siya doon hanggang sa mamatay sa gutom dahil siya ang coke ng kanyang ship. At kung wala daw si Sonji ay hindi niya magagawang maging hari ng mga pirata. Nagalit si Big Mom nang malaman na natalo si Cracker kaya pati ang mga tauhan ay nawalan ng malay. Saka lumapit ang dalawa nitong alagad na Kidlat at Apoy. Giit ni Nami na hindi magandang maghintay doon dahil siguradong tutugisin sila ni Big Mom pero ayaw talagang umalis nito. Napansin nila na nagkaroon ng ulap sa palasyo. Giit ni King Bum na ito ang palatandaan na nagagalit na si Big Mom. Kaya naman nabalot ng itim na ulap ang buong isla at tila nagkaroon ng bagyo dahil lang sa emosyon ng Emperor. Nang buksan ng pinto ng palasyo ay nandoon ang hukbo ni Big Mom upang ipaghiganti si Cracker sa pagkatalo nito kaya ang mga tao ay nagpapanik. Kaya naman nag-alala si Sonji kay Luffy dahil napakarami ng mga ito. Nagsimula na ring umulan ng syrup ngunit ayaw daw kumain ni Luffy ng kahit na ano maliban sa luto ng kanyang cook. Sinalubong ni Tamago ang Vinsmoke family kaya excited ang mga ito na maging alliance ang Emperor upang mas lumakas ang kanilang kaharian. Binisita ni Big Mom ang kanyang maliliit na anak, na mga bata pa lang ay meron na palang nasa higit 100 na target pagtanda nila. Lumabas si Big Mom upang makita ang Vinsmoke family. Tinignan ng Emperor si Sonji na hindi mapalagay. Lumabas si Pudding para makita ang kanyang mapapangasawa. Saka uminom ang lahat tanda ng kanilang pagkakaisa sa darating na selebrasyon. Pinaligiran sila ng iba't ibang mga dessert. At ang mga pagkain ay kusang inihain ng kanilang mga sarili sa mga panauhin. Nagbigay ng sulat si Pudding sa cook, dahil nais daw nitong makausap ng sarilinan si Sonji mamaya. Samantala sa labas ay napaligiran na pala sila Luffy at Nami ng napakaraming mga tauhan ni Big Mom. Sa kabila ng mga pinsala ay nais pa rin lumaban ng bida kahit isang hukbo ang makakalaban niya. Inutos niyang magtago muna sila Nami at King Bum. Saka dumating ang lahat ng mga tauhan ni Big Mom. Iniisip ng mga ito na may iba pang kakampi si Luffy kaya natalo si Cracker pero shut up na lang daw sila sabi ng bida. Sumugod ang isa patungo kay Luffy ngunit sa isang suntok ay talsik sa malayo at hindi na nakabangon pa. Kaya sabay-sabay nang sumugod ang mga kalaban. Ngunit kahit napakadami ay matapang pa rin silang hinarap ng ating bida. Kalaunan ay nahawakan siya ng mga ito, kaya nagpalobo para makatakas. Muntik na rin siyang tamaan ng mga palaso. Sa kanya pinaikot ang katawan at nakagawa ng napakalaking tornado na tumapos sa maraming kawal ni Big Mom. Sinabi ni Pudding na siya ang nagturo ng direksyon sa Straw Hat patungo doon. Giit ni Pudding na kung nais tumakas ni Sonji ay kailangan niya ng gawin ngayon. Pero pinakita ng cook na nilagyan na siya ng bracelet na sasabog kapag umalis siya sa isla. Saka pinakita din ito ang namamaganyang mukha dahil sa gulpi. At kung tatanggi din daw siya sa political marriage ay mapapahamak ang lahat ng mga malalapit sa kanya. Pinalaki ni Luffy ang paa at inatake ang mga kawal ni Big Mom. Hinuli siya ng cream monster sa kamay at nagsimulang masunog dahil sa mainit na syrup kaya pinilit niyang tumakas. Ang isa naman ay ginamitan siya ng hypnotized. Kaya nang makatulog siya ay tatapusin na siya nito ngunit iniligtas ni Nami ang kanyang captain. Nagsimulang magwala ang bida kaya talsik-talsik sa ere ang hukbo ni Big Mom. Pinagbabaril si King Bum at sinugod naman sa itaas si Nami. Pero dahil sa Viv Record ni Big Mom ay natakot din pati ang mga kawal. Samantala sa ibaba ay gumamit si Luffy ng elephant gun sa 3 asungot. Tapos sa likod ay inatake din siya ng cream monster sa kanyang paa. Sa palasyo ay sinabi ni Sonji na wala din siyang magagawa kundi ang sumunod. Naiyak si Pudding sa nangyayari. Giit ng cook na wala siyang kasalanan. Samantala napatalsik nila si Luffy dahil pinagtulungan. Saka sumugod sa kanya ang mga kawal kaya pinagsusuntok ang mga ito. Nagpalabas ng thundercloud si Nami at kinuryente ang marami. Si Pudding naman ay naiiyak pa rin dahil ayaw daw niyang maging malungkot si Sonji. Naisip ni Nami na gamitin ang kidlat na mula sa mga ulap doon kaya nagsanib ang mga ito at nakagawa siya ng napakalakas na atake na umubos sa napakaraming mga kawal. Samantala si Sonji ay niyakap na lang ng mahigpit si Pudding kasabay ng malakas na kidlat na gawa ni Nami. At sinabing handa na siyang magpakasal. Nagpatuloy sa pag-atake ang ating bida sa hindi mabilang na mga kawal ni Big Mom. Saka umatake ang 2 long neck gamit ang sibat. Nakita ng mga ito na napapagod na ang ating bida. Kaya naman nag-support si Nami gamit ang malakas na kidlat. Ngunit nilagyan ng pandikit ang kanyang mga kamay at tuluyan na rin itong nabihag si Nami. Si King Bum naman ay kinakabahan dahil itinuring na siyang taksil. Nilabas ni Amonde ang espada at sinimulan siyang hiwain ito ng dahan-dahan upang mas maramdaman nito ang sakit. Pinagsusuntok ni Luffy ang marami pang mga kawal. Namangha sa kanya si Montdor dahil sa tibay ng stamina ng Straw Hat.
Ngunit nagtungo sa likod ang cream monster na si Opera at nilagyan siya ng napakainit na syrup. Sa Mirror World ay sumugod na rin si Chopper kay Noble Truck at pinagsusuntok ito. Nagawa din ng reindeer na mahuli ang sandata ni Randolph. Si Diesel ay sumugod naman kay Carrot pero nakailag ito sa kanya. Lumabas mula sa salamin si Brule kaya muntikan na si Carrot. Saka mula sa mga salamin ay lumabas ang mga reflection ng dalawa at pinagtulungan sila ng mga ito. Sumugod ang bida gamit nag-elephant gun. Ngunit gumamit si Montjor ng kakayahan kaya hinigop si Luffy ng isang libro. Kaya nakulong na siya sa loob ng coloring book na may iba't ibang mga nilalang. Nagtungo doon si Montjor at sinunog ang ating bida. Samantala nakikita pala ni Nami si Luffy na nag-hallucinate. Kaya tinamaan nito ng atake ng dalawang long neck. Nakakakita siya ng iba't ibang mga bagay habang sa labas naman ay inaatake siya ng mga ito. Sa hallucination ay lumabas siya sa isang bahay at napunta sa malamig na lugar. Saka siya inatake sa labas ng tauhan ni Big Mom. Nang atakihin din siya ng isang rabbit sa loob ng book world ay nasasaktan talaga ang kanyang katawan. Kaya naman nababaliw na ang bida dahil hindi niya nakikita ang nangyayari sa kanyang katawan dahil ang utak niya ay nasa book world. Hanggang sa sumugod ang dalawang may armament at sinuntok siya ng mga ito sa ulo. Hindi pa nakontento kaya inulit pa ito. Dahil dito ay tuluyan ng bumagsak ang Straw Hat. Nagtungo si Sanji sa silid ni Big Mom na kumakain ng mga dessert. Nakiusap si Sanji na huwag nitong saktan ng mga kaibigan at kaagad naman na pumayag si Big Mom na ikinagulat ng cook. Kaya sinabi ng binata na paliligayahin niya si Pudding. Giit ni Big Mom na madaming kasalanan ang ginawa ng Straw Hat sa kanya. Pero dahil sa pakiusap ni Sanji ay papabayaan niyang makatakas ang mga ito. Sa labas ay pinakita ang mga pinsalang naganap dahil sa labanan. Natuklasan na rin nila na may hawak pala si Nami na Vivre card ni Big Mom. At nalaman nilang nanggaling pala ito kay Lola na kanilang kapatid. Nais silang dalhin ng mga ito dahil ipinag-utos na hulihin sila ng buhay. Pero ayaw pa rin umalis ni Luffy doon kaya pinahirapan siya ng lalaki hanggang sa mawalan ng malay.